Morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna last in. I'm rushing. Sa pumili ng Cupid's Arrow, ito yung reading. Tingnan natin kung ang biyaya na parating sa inyo. I'm sensing love life and loyal partner. Wow. Nangiti. Bigla. Okay. So, siguro matagal ka na talaga naghahangad ng true love at saka ng true match for you. Yung basta yung na-receive yun na to, parang pinapaalahan na lang sa'yo ng Panginoon na you already have it. Okay, kung sakali man nandyan na, yung pinadala ng Diyos. So, if you're aware that your person is someone na talagang gustong-gusto nyo at saka loyal sa inyo, then that is definitely God's gift already for you. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I'm sensing yung kanta na True Colors. Yung lyrics dun banda sa I see your true colors, that's why I love you. Okay? So, ibig sabihin lang nun, kung sino man yung ang pinadala ng Panginoon, magugustuhan ka niya dahil sa iyong ugali. Okay? So, baka kasi basta nyo insecure, baka iniisip na, ay, wala na magkakagusto sa akin. But yet, still be hopeful. Okay? And I feel na darating itong biyaya na to sa oras na meron na kayong stability with regards sa money. Okay? So, kung alam nyo na wala pa kayo sa tamang lugar with regards sa career, so, yun yung dapat yung gawin. Mag-focus muna kayo sa work at saka manatili kayong authentic. Dahil sa inyong pag-uugali, I feel na hindi nyo na kailangang magbalat kayo. Be who you are sa person kasi yung ipapadala sa inyo ng Panginoon, you know, talagang gusto ka kung ano ka. Okay? So, anyway, with the stubbornness being here, so, impasa nyo, if ever you're still single, guys, dapat i-lower down nyo yung guard ninyo. Isipin nyo na, hindi lahat ng tao kagaya ng mga ex mo na nasaktan ka, or yung mga masasamang tao na iniisip mo. May mga tao din na kagaya mo na mabuti. Okay? So, I feel na mapagmahal kang tao, pero siguro sa ngayon kasi napaka-close off nyo with regards sa love life because maybe nasaktan kayo. Ngayon, yung biyayang parating sa inyo ay stability with regards sa money. Okay? Income is what I see here. Kasi siguro kung ano man ang pinagdasal nyo, maybe love life can be about money. So, kung alin man doon, actually, ipagkakalob yan sa inang Panginoon. So, anyway, yung lover mo na parating is somebody who really cares for you. If ever you're somebody who's praying for, let's say, a baby, it will be granted to you. Kung ano man ang pinagdasal mo sa kanya. Okay, so, take which resonates here and leave what doesn't. Okay, basta alam mo kung ano yung pinagdasal mo or hiniling mo sa Panginoon. Ngayon, I really feel here na gift sa'yo ng Panginoon yun kasi ginagampanan mo yung mission mo sa mundong ito. And you're somebody who inspires others to be good. Okay, or kind even. So anyway, isa rin sa good news for you, if ever you're looking for a job, you will definitely have it. And once that you do have this career, saka pala magkakaroon ng relasyon. At saka gusto sabihin ng Panginoon kung aminado ka na hindi ka pa ready for, let's say, a family, God wants you to focus on money making.
Okay? At I feel here na once that you do have the money, saka palang darating si family. So, make sure you plan about your life, okay? Huwag mo madalin yung relasyon. Dapat stable ka muna sa career before relationship para di mag-ended up na parang ginagamit mo yung tao mo, okay? So, anyway, lesson that we have is this one. So, yun nga, ang iba sa inyo tinatawag na ng Panginoon na you have to lower down your faults. Okay? Kasi baka nasaktan kayo before. Okay? Kaya nangyari dito is talagang mataas na yung boundary mo with regards sa mga tao. Kasi kung ginawa mong mataas ang walls mo, baka hindi makarating sa'yo yung taong pinadala ng Diyos. Kasi maybe it's been a long time na single ka at saka gusto ng Panginoon na may mag-aalaga sa'yo sa oras na magkasakit ka. Kaya nagpadala siya ng tao na mamahalin ka. So, yun yung rason ng Panginoon ba't ka papadalhan ng lover? Okay, kasi ayaw ka niya mag-isa sa mundo. Iba naman sa inyo, baka meant to be na magkaroon ka talaga ng pamilya or pwede rin anak kasi meron din tayo nakita dito. Okay, so anyway, take which resonates and leave a doesn't, alright? So we got the Cupid's arrow. It says here, have faith, a love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Wow, talaga resonated yung reading mo na may paratingan na lover, okay, sa inyong buhay. So yun yung biyaya. Okay? So anyway, at yun ang gusto naman yung parating guys, hindi ka na niya iiwan. Tapos sa sense ko rin talaga na kinutuban, okay? Baka iba pa sa inyo talaga, hindi pa handa, kinakabahan. Okay, so make sure you're healing from your traumatic experiences kasi iba sa inyo nga mataas ang walls. Okay? So you have to trust here in reverse. So, kaya iba sa inyo, pinili na maging single kasi siguro nawalan na yung trust mo na magkakaroon ka ng partner na mabait yung mga hinihiling mo. So far, God wants you to trust in Him. Na bibigyan ka ng lover na talaga yung hiniling mo. Next that we have is treasure in either way. If you're aware na hindi pa kayo ready dahil hindi pa talaga okay si career, so focus muna kayo sa work. Kung hanap mo naman ay career, pagkakalooban yan sa'yo ng Panginoon. So we got the best of friends in either way. Iba naman sa inyo, baka friend ay papadala ng Diyos. We have the issue. And you also have the 10 here. So, to be honest with you guys, okay, kaya dapat i-lower nyo na yung inyong walls. Kasi, I feel here with the issue being there, ito rin kasi yung dahilan kung bakit until now siguro ay single ka or hindi dumarating yung opportunity for you. So, sana, isip-isipin mo rin na hindi lahat ng tao ay masama. Okay, may mga mabubuti. So, you got to do your best. So, with regards to work, God is asking you to do your best at work. So, you have this one. 3 is in reverse and we got the joke in reverse. So, kung sino man yung parating sa inyong buhay na pinadala ng Panginoon, hindi siya yung tipong tao na mag-go sa inyo, kaya naka-reverse ito. Tapos, kung iniisip mo na, may baka lokohin na naman ako. So, first, si joke natin ay naka-reverse. Ibig sabihin, nun yung papadala ng Panginoon sa inyo, hindi siya player type. Seryoso siya with regards sa relationship and expect mo na itong tao na to ay maging loyal sa inyo. So, anyway, let's see what else do we have here, okay? Okay, pasiguro sa inyo sinabi, ang dami naman biyaya. Okay. So, wow, be happy guys. Maraming biyaya na parating, okay? And gusto sabihin ng mga anghel na minsan nangyari yung mga experiences sa inyong buhay so that you'll be able to learn something. Huwag yun naman sana isipin ng masama. Okay, yung mga experiences ninyo. So,
Okay, so iba nga sa inyo guys, you really put your goals up dahil sa naranasan mo noong past. So God is definitely asking you to heal that. At saka isipin mo rin na may pag-asa pa na magkaroon ka ng partner. So yun nga, iwasan mo yung boundaries mo na sobra-sobra. Kasi ito rin nangyayari sa'yo, kaya ka bibigyan ng Panginoon ng grasya, ng taong mapagmahal, kasi siguro iba sa inyo naiinggit na sa mga taong may jowa. At matagal na siguro kayo naging single, so ito na yung pagkakataon nyo, lover ngayong parating. Na magkaroon ng lover, okay? And remember guys, be authentic and be you. Kasi si lover, mamahalin ka niya for who you are as a person. Hindi mo kailangan na magpanggap into something na hindi naman ikaw. So, iwasan nyo to guys, kasi baka ito rin yung itong ibig ko sabihin, okay? Na iwasan nyo na magpanggap na something na hindi ikaw. Kasi baka, yung dahilan kung ba't kayo iniiwan ng mga tao. Kasi, sometimes your mask will fall down. At kung ma-realize sila na, ay, hindi pala siya ganito, iiwan ka, diba? So, kailangan mo ng tao na mamahalin ka for who you really are, na hindi mo na kailangan magsuot ng maskara. Next that we have is this one. So, ito rin dapat mong malaman na kung sinong parating sa inyo, hindi niya habol ang iyong kayamanan or kahit ang passion na yan, okay? This is somebody that will offer you stability. Pero guys, okay, paalala lang po, baka kasi iwasan nyo tong pagkakataon kasi basahin nyo, okay, inisip nyo na kontento na kayo mag-isa, hindi kayo passionate in finding another lover. So, I feel here na parang mag-unlock yung door papunta sa love life. Please open up your heart. Kasi basta nyo nasa tamang timing na eh. Kasi stable na kayo with regards sa money. So, it's now time for you that you may have a lover. Okay? Para di may mag-alaga sa inyo at may mag-aruga when the time comes. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng wedding rings card dito niyo reading, tingnan natin kung anong biyaya na parating sa inyo. So, gusto sabihin ng Panginoon na focus ka muna sa work at huwag mo madaliin si wedding rings, okay? Kasi I feel na most of you, hindi pa talaga kayo handa to have a family, okay? Hindi rin naman kasi biro na magkaroon ng pamilya. Yun din yung dapat mong isipin. Anyway, I'm sensing sad energy dito guys, okay? Kasi, basahin nyo, naguguluhan pa sa pag-ibig. Kaya hindi nyo pa talaga timing na magkaroon ng partner or pakasal. Maybe basta nyo ay kakasal na, but you're not sure if this person is the one for you. Maybe napilitan ka kasi dahil sa magulang mo or pwede rin dahil nabuntis yung isa sa inyo. Ngayon, i-clarify natin. Pakiramdam ko kasi guys, hindi pa kasi timing talaga. At saka na-feel ko na kinakabahan yung energy. Okay? I feel like you're definitely aware na kung sino man tong person mo, this person may not be the one for you. Mag-ingat kayo guys, okay? Kasi, nangyari dito, bila ako nakita ng bag, na nag-bag ng reading, okay? Malungkot kasi, kapag nakasal kayo in case,
May obstacle yung tao mo for greater things in your life to happen. Kasi may stuck ka with a baby, I feel a wrong person. At ba ang pagsisihan nyo? Kasi you could be really looking for somebody talaga na mapag-aruga, yung mga hinahanap mo ba na qualities. Kasi so far, kung sino yung karelasyon mo, you're not seeing it so far. I feel na you are realizing the true colors of this person. So, questionin mo rin yung sarili mo, siya ba talaga yung gusto makasama habang buhay? Kasi remember, na once bind ka na sa kasal, mahirap na makalabas unless you have the money for the annulment. Okay? Mahirap dito sa Pilipinas. Hindi ganun kadali na mahiwalay sa asawa. Ngayon, ito yung gustong bangitin sa'yo ng Panginoon na once that you got married, binded ka doon. At wala din assurance kung makaalis ka sa relasyon na yun. So, gusto sana sabihin ng Panginoon na isipin mo na hindi siya yung huling tao for you. Meron pang tao for you na talagang caring yung vibe niya. Kasi I feel naiyak ka kasi you're aware na this is not the type of person na ikakasal ka. Okay? May oras ka pa guys na actually mag-decide about this. To be honest with you. Be authentic, that's what you need to know. And if you need to speak up, you really need to speak up. Huwag mong i-deny yung iyong voice. Kasi guys, to be honest with you, sometimes silence is not a solution. Baka pagsisihan nyo lang na hindi yung napagtanggol yung sarili ninyo. Diba? So, anyway, that's what you need to know, na you deserve somebody who really cares for you. Kung alam mo yung tao mo, walang pakialam sa inyo, masyadong dominante, gusto niya siya lang yung nagkaroon ng biyaya. I feel na I'm not sure if it's your partner, okay? Baka kasi ginagamit kayo sa pera. Okay, may pagkaugali siyang kahaman. Or maybe galing ka sa mayaman na pamilya, kaya gusto ka niyang pakasalan. Kasi isa sa inyo ay ganito yung energy na may abundance kayo. So, kung sakali man may greedy sa relasyon, ang taas ang tingin niya sa tao na may pera at saka swerte. Okay, so far, with regards sa connection mo, ito yung malungkot guys, okay? I know na about to sa biyaya, okay? Pero kasi, if ever it's really meant to happen na nagbanggit sila ng gusto nilang sabihin sa'yo, I will say that. Because remember, this is a channel that's really different from other channels. I'm channeling whatever God wants me to channel. Okay, pati yung mga anghel natin ay nandito. So, gusto nilang sabihin sa'yo, huwag ka ma-fall sa trap. Kasi kung sino man itong tao mo, ginayuma ka niya, or may ginawa siya, baka illusion yan or pwedeng passion or kung ano man yan para mabuntis ka. Okay? Para maging malapit ka sa kanya. Yan yung ginawa niya kasi ito yung kanyang expectation. Okay? Aangat siya kapag kayo ay nagkaroon ng pamilya. Madelikado yan kapag habol nga niya sa inyo ay pera. Kasi di ba may mga nangyayari na once kasal na, baka may kung anong gawin para lang makuha yung money. Kasi remember, once kasal ka, conjugal property. Ibig sabihin ng kung ano yung property mo, property na rin niya yan pag kinasal kayong dalawa. Okay? So, ingatan mo yung iyong property. Ingatan mo rin yung mana mo sa iyong magulang or kamag-anak hanggat maaari. So, ito yung lesson learning nyo. Dapat kayo ay, magsalita for yourself. Habang kaya pa. Huwag kayong pasindak sa taong ito. Okay? Kasi I don't feel that this is somebody that's really genuinely honest to you. I feel na may pagkaahas yung kanilang vibe. At saka yung gusto lang niya is pera. At kayo siguro ay napipilitan. Okay, tahimik lang, takot, baka takot kayo sa tao niya. Huwag kayong matakot sa kanya, guys. Kasi first of all, hindi siya Diyos. Okay, kung sakali man natatakot kayo, listen to that song. It's Still by Hillsong. Kasi by listening to that song,
malaman mo na si Panginoon ang ating Diyos, diba? Isa lang ang Diyos natin at hindi yung mga taong nagpapanggap na Diyos. Okay, so yun dapat niyong malaman. And yeah, look at this one. So yun nga, isa sa inyo, yung partner mo ay mapagkunwari. Baka sinabi niya na mahal ka niya, pero pera lang ang habol niya. Ito yung malungkot. Okay? So, huwag padalos-dalos yung isip nyo. So, we got the wedding rings here. It says, union, wedding, married, soul connection, eternal love, and everlasting promise. So, ito yung dapat mong malaman din about sa kasal. Hindi actually joke ang kasal. Okay, lalo na sa Pilipinas, napakahirap magpaanal. Hindi na dapat mong malaman. Kasi, kapag nakasal ka, may promise doon. Diba? At saka yung promise na yan, syempre mag-guilty ka pag break mo na yan after nung kasal. Habang maaga pa, pwede ka naman mag-break free. Yun ang dapat niyong matutunan din. Okay? Matuto kang magsalita, guys. Kahit sabihin natin may nag-asos na sa kasal o kung ano man, you have to express the reality here. Kasi yung future mo yung nakasalalay dito at ayaw ng Panginoon na maista ka sa maling tao kasi maybe it will take years bago ka maalis dyan ng Panginoon. Okay? Kasi nga mahirap, diba? So, tingnan natin kung anong pang meron. So, since may kayuma or kung ano man spells na ilagay sa inyo, suggestion ko sa inyo guys, you listen to this Reiki video na ilalagay ko sa description box and it definitely help to remove the curses, okay? It really helped me a lot guys. Yun yung personally na ginagamit ko kapag nararamdaman ko nakukulam ako. At saka, yun din yung ginagamit ko kapag matutulog ako guys to stay protected from curses as I sleep. Okay? And of course, prayer din sa Panginoon. So, ito siguro yung dahilan kung bakit ayaw niya magsalita. Kasi baka may magalit and so on. Huwag kayong matakot sa ganyan guys. Matakot kayo sa future nyo kung maling tao yung napakasalan nyo. And you know, let me remind you na if this is sent the one for you, there will be somebody for you. Okay? So, saka ma-unlock si blessing if you let go of something that's not really resonating. So, we got this treasure in either way. So, itong tao na to na siguro ikakasal ka dito, after lang siya sa iyong treasure. See, take lang siya ng take. So, mag-ingat ka sa ahas. And learn to stand in your power na rin, okay? Or magsalita for yourself. Next that we have is gold. We also got the last, okay? So, I feel na you really have to learn to stand in your ground. Tsaka wag kayong pasindak sa galit na energy na nakita mo dito. Okay? And walang mawawala guys kung sakali man you speak up for yourself. Kasi kapag di mo to inagapan guys, mangyari niyan is baka kunin nila ng taong ito yung iyong mga biyaya na galing can be sa iyong magulang, inheritance, kung ano man yan. So, masasayang yung blessings mo. At saka, you need to be defensive kasi you're aware to yourself na meron kang kaitong biyaya. So, you have to stand in your power, to be honest with you. So, you have to chase here in reverse. And we have this one. So, you really need to learn how to say no. So, for naman maganda si energy mo kasi hindi ka naman chaser with regards sa love. I feel na kung sino man yung chaser dito, ito yung tao na naghahabol dahil sa kayamanan. So, you got one of the greatest blessings but it's in either way. So, yung intention ng tao mo is definitely kunin ang blessing mo. Which is sad, okay? I'm really sorry na hindi nila binigay yung blessing pa. Okay? Kasi so far, as I say with your reading, yung blessing mo dito is more likely yung money or abundance. So, sana wag mo sayangin yun. I-let go mo yung partner na hindi mabuti for you. Kasi hindi naman pwedeng ganyan na imagine mo kung kinasal kayo, malagi na lang siya magagalit.
para kontrolin ka. Hindi pwede yun na idaan sa dahas. Kasi ikaw rin yung kawawa, di ba? So anyway, tingnan natin kung ano pang meron na biyaya for you. So siguro biyaya din ang reading na to kasi syempre, it's definitely guiding you towards the right path. Ay, pinagusto mo ng karma reading, pero hinay-hinay lang guys. Tignan muna natin yung biyaya, kasi so far hindi nila na-explain yung biyayang parating. Okay? Another dimension to me. I'm sensing third-party situation. Okay. So, kung sino man to guys, na may gusto sa inyo na tao na after sa pera mo, actually nagsiselo siya sa inyo. Dahil maganda yung iyong pamilya. Maybe you are definitely from a rich background. Kaya ito ay nangyari. Hindi kanya minahal for who you are sa person. So, if ever kasi na ganyan guys, kapag naubos yung kayamanan mo, baka sa iba na yan tumingin, di ba? So, hindi talaga maganda if yung foundation ng relasyon is pera. Kasi, ano mangyayari kung naubos yung pera, di ba? So, ito yung malungkot, okay? So, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na natanggap mo na yung grasya which is the money itself, to be honest with you. Ngayon, I feel here na nagpapadala yung Panginoon ng third party sa situation ninyo kasi gusto ng Panginoon na pakawalan mo itong tao na to kasi kahaman siya at ubusin niya yung iyong liyaman at napakasinungaling niya. Siguro nangako siya na bibigyan ka neto ng happiness and joy emotionally pero kabaliktaran kasi yung ibibigay niya and maybe you're aware about it on how this person handle you. At saka yung malungkot dito guys, hindi siya spiritual na tao. Kung sakali man na nagsisimba yan, pakita lang yan. Okay, so I feel like you have to listen to your heart kasi based on your heart, kahit sabihin natin na may gayuma kung ano, hindi ka talaga passionate sa kanya. Ito yung una-una mong nararamdaman. Parang tingin mo lang sa kanya ay friend. Baka kasi kung sino man to guys, baka kaibigan mo siya na may nangyari sa inyong dalawa. Pero hindi kasi siya yung the one. Kasi kung sino man siya, malas talaga siya with regards sa money. To be honest with you. Kaya to naghahanap ng mga taong masaswerte. So I think this is somebody talaga na masama. Kasi abulin siya ng malas sa ibig sabihin lang nun na madalas siyang singilin ng bad karma. Tsaka isipin mo na rin yung future mo with a person that's evil. Talagang kung nakakarma siya, mabibiktima ka kapag kasal ka sa kanya. Kasi syempre, kasama mo siya eh. Diba? So, mabibiktima ka rin na hindi mo naman deserve yun. Kasi first of all, I don't feel that you are a bad person. So, anyway guys, to be honest with you, ito nga yung mangyayari na until now siguro you're undecisive at may parating na kasal. Actually, yung biyaya ng Panginoon for you, sana maiwasan mo to. And know that if ever hindi natuloy si kasal nyo, you will have a person that's really destined for you, that is really your soulmate. At ito sana yung biyaya na parating if you avoided the wrong person. So, since you're here, do the work, okay? Talk, speak out for yourself kasi talagang mahirap pagka saan na nakatali ka. So, anyway, tingnan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong ito na gagamitin kayo for money. Actually, yung energy niya may pagka-blockage sa throat. Parang pinipigilan na talaga siya ng Diyos sa magsalita or mag-express. Kung mag-express man siya, may lalabas na red flag na gagamitin kanya sa pera. Okay? Kaya siguro napapansin mo, may mga red flag na lumalabas ang yung baho niya, yung tunay niyang ugali, kasi pinapakita ng Diyos yan. Na hindi siya yung the one for you. At saka pinag-iisip ka ng Panginoon na ito ba talaga yung gusto mong tao ng pakasalan? Diba? So, sana matauhan kayo guys.
Kasi pinipilit kayong iligtas ang Panginoon natin sa maling tao. At isa rin yun na form ng biyaya ng Diyos for you. That He is really trying to save you from the wrong one. Nagkahaman daw. Okay, nasense ko yung kantang Peace. Yung lyrics na, if there is one more gift I ask for you, Lord, it will be peace here on earth. So, ito siguro yung peace, yung hinahanap mo sa ngayon kasi na-stress ka sa inyong tao. So, hindi inisipin mo sa sarili mo na magkakaroon ka ng peace if you will get married to the right one. Hindi talaga magiging at peace yung buhay mo kung ang karelasyon mo ay masyadong demanding, masyadong dominant, lugi-lugi ka doon, at hindi pa marunong mag-sorry. Problemado yan, guys, okay? Ang puno ng away, yung inyong connection. So, tingnan natin yung kanyang karma, okay? Yung karma niya, as you can see here, darating din ang panahon na mag-fade kung sakali man na ginayuma ka niya. Hindi ka na niya makokontrol. Ngayon, isa sa karma din niya, magkakaroon talaga ng third party situation behind the scenes at malilihim ito. So, yun ang sanhi ng break up ninyong dalawa. So, remember na may reading din tayo dito na nagpadala yung Panginoon ng third party situation, di ba? Para maligtas ka sana. Okay? So, ganun din yung kanyang karma na may third party para maligtas ka. Okay? So, I'm sensing with this one as well. So, darating din ang panahon na mapapansin ng mga tao na yung taong ito talaga ay naghahabol lang sa pera. So, I don't know kung kamag-anak mo tong isang to kasi malalaman nun. Okay? So, sa oras na malaman niya na ginagamit ay pamilya mo sa pera ng taong ito na pakakasalan mo, actually, hindi na niya pahintulutan na magamit pa. Parang yung galit na build up. To be honest, kasi naging mabait yung pamilya mo sa inyong dalawa, bigay sila ng bigay ng kayamanan. So, yung mangyayari dito is, dahil nga na umabuso tong tao na to, kung sakaling, panay ang tikim niya ng yaman ninyo, mawawala yun. Mawawala yung pagmamahal mismo ng side mo sa taong ito na manggagamit. Okay, tsaka maiyak siya dahil doon. Kasi kahit anong pilit niya suyuin, ayaw na makinig sa kanya ng iyong pamilya. So, dahil doon mapipilitan siya na mag-work sa pera. Pero guys, okay, kahit na may trabaho siya, habulin siya ng malas. Bakit? Kasi first of all, kapag naging successful siya na ginamit kanya sa pera, obviously, mangyayari sa kanya bad karma, diba? Mabilis madrain yung pera kasi yan yung pinadama niya sa inyong pamilya kapag nagde-drain siya ng money sa inyo. So, anyway, ingat kayo guys sa mga ganitong klaseng tao. Kung alam mong mayaman ng pamilya mo or ikaw mismo mayaman, lapitin ka ng mga ganitong tao na akala mo mahal ka, yung pala pera yung habol sa inyo. So, napaka-importante guys na talagang tingnan mo yung red flags. Okay? Tsaka, ugali talaga, mag-base ka doon. Tsaka, huwag kang papasinda kapag may ganito. And nangyayari na, nagiging demanding yung tao mo. So, sana matuto kang lumaban para sa sarili mo. Kasi, pag ang pagsisiya mo rin sa huli na hindi ka nagsalita, na hindi mo dinepensaan yung sarili mo, ikaw rin mahirapan. Diba? So, I just hope that you will have a voice. If ever you really need strength to do that, always pray to God. At saka, if you really need a voice, okay, ask Archangel Gabriel to help you out to speak. Okay? So, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng heart with the key to new reading, tingnan natin kung anong biyaya na parating sa inyo.
I feel like you pass a test of heaven for you. And hindi ka pa rin nagbago despite of all the things that happened. And I feel like God wants to congratulate you for passing the test, okay? At ngayon, syempre, may parating na biyaya. Another dimension to me. Okay, I feel na most of you focus ka lang ngayon talaga sa trabaho. Oh, this is nice, guys. Kung sakali man may negosyo kayo or client base kayo, guys, magkakaroon kayo ng mga kliyente. At aangat kung ano man ang negosyo na yan, or pwede rin following, pero mag-ingat kayo sa mga ahas. Okay? Tsaka sa backstabber friends, sabi nila. Anyway, so, ganun talaga. Minsan may mga tao nagsaselos. At dahil sa selos, binebetray ka na. So, anyway, clarify natin. Makikita mo daw yung true colors ng tao kapag paangat ka. Kasi, makikita mo yung mga may crab mentality attitude na instead na matuwa sa'yo, gusto kang pabagsakin. I think na itong reading na to is more likely parang sign din ni God for you or message na mag-ingat ka sa mga taong ganito na may crab mentality issue. I feel like you have to pay attention to the signs of heaven for you kasi isa yun sa biyaya ng Diyos for you so that you'll be protected from the wrong people. Kasi I really feel here that you do have strong senses. Tsaka nakakapag-sense kayo kung maganda ba yung vibe ng tao or hindi. At tsaka isipin nyo rin na huwag nyong pagpilitan yung sarili ninyo sa maling tao. Okay, so yun ang dapat mo rin na malaman or matutunan. So, tinan natin, okay? So, as I told you, may tao nga na nagagalit kapag nakita ka niya nagiging open or talagang umaangat ang iyong negosyo. So, parang warning lang to sa iyo ng Panginoon kasi nga paangat ka. Okay, so, gusto sabihin sa iyo ng Diyos na may kita mo talaga kung sino itong, I feel na war freak na tao sa buhay mo na walang ginawa kundi magalit sa'yo, pag-initan ka, at kung ano-ano pa, okay? So, I feel na yung lesson learned mo dito, iwasan niya masyado maging open. As you can see here, try to be introvert para wala kayo masagap na negative energies na rin. Okay, so that's what you need to do. Kasi hindi talaga maganda kapag maraming tao nagsasend sa'yo ng negative energies. Masama kasi yung dating yan. Kaya madalas minamalas yun yung mga taong mahilig mag-posting. So, yung mamapayo ko lang sa inyo guys, please try to be introvert. At kung di nyo talaga mapigilan, mahilig kayo mag-post, then, make a journal or pwedeng scrapbook. Doon na lang kayo maglagay na sa loobin, okay? Kaysa sa ganyan, na kada posting mo, naglalagay sila ng negative energy, at hindi lang yun, baka yung mga taong yan, gumagawa ng kalokohan, behind the scenes, sinisira na pala yung reputasyon mo. So, ingat ka sa mga ganyan tao, okay? So, anyway, yung biyayang parating sa inyo guys, kung sakali man kayo ay may following or pwede negosyo, magkakaroon ka ng mga bagong subscribers or pwede mga bagong tatakilik na yung mga produkto. At saka yung iba sa kanila guys, may tendency na maging friends kayo, okay, ng yung mga kliyente, okay, or mga ka-follow nyo guys. At saka gustong sabihin sa inyo ng Panginoon, focus kayo sa work kasi I feel here talagang ito yung chance mo na umangat at saka maka-attract ng maraming customers, which is definitely nice. At I feel na kung sino man yung tatangkilik ng produkto ninyo or manonood ko ano man yan, kakausapin niya rin yung friends niya na tangkilikin yung iyong produkto. Parang influensyahan ba? Kaya lumalaki yung channel mo or yung iyong negosyo.
So, since you're aware na this is a perfect time for you to bloom, and then, be busy with work. At saka yun nga, iwasan nyo maging extrovert, guys, kasi merong ahas. I don't know if it's kapamilya, kaibigan ko ano man yan, still watching you from afar, and maybe this is somebody na talagang itatry kanyang pabagsakin. At saka, if yun na yung iba sa kanila, baka mag-demand sa inyo ng time. Kasi maybe, this person is observing you na nagiging busy ka na. At ayaw ka nga nilang paangatin, kaya nag-iimbita sa inyo ng kung ano-ano, para mawala yung focus mo sa work. Kasi nakita ka na nilang umaangat. Kasi gusto ka nilang pabagsakin or manatiling ganito yung energy na wala ka narating sa career. So, sana wag kayong pautos sa mga tao na masama sa inyong buhay. Kasi yung biyaya mo na parating dito is definitely na maganda. Parang oras mo na umasenso na with regards sa yung negosyo or channel. Kung ano man yan, following, okay, pwede rin. So, anyway, look at that. Maybe because of the reason na madalas mo na tong napagdasal sa Diyos kasi baka hindi ka kasi nire-respeto ng mga tao because of the reason na wala ka pang narating sa buhay. Okay, at I'm sensing with this one as well na yung biyaya talaga sa'yo ng Diyos, asikasuhin mo muna si career before this. Kasi I feel here na ayaw mo makasal na wala kang napakita na achievement mo. Parang nahihiya ka kasi I feel na on your end, ayaw mong gamitin yung tao mo for money. Okay, I don't really feel yung energy nyo na may pagkagaham. I feel na you're more on the humble side, to be honest with you. I feel na nag-aangat ka lang na maging stable sana yung buhay mo. Anyway, let's see what else. So, kaya yung parating na biyaya is definitely yung money. And once that you are in this throne, na okay na yung career mo, saka palang darating si love life. Ngayon yung lesson learned mo dito, guys, huwag kang pauto sa mga tao na masama sa inyong buhay. At saka iwasan mo sila as much as possible din. At saka iwasan mo mag-brag posting. Kasi tuwing nagkagawa mo yun, dumadami yung negativity na nasasagap mo. So, sana iwasan mo masyado mag-posting. So, anyway, we got to the heart with the key. It says here, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, and perfect. So, if yun ay biyayang parating din sa inyo, I love life. Pero saka lang siya darating, guys, or ma-open itong blessing mo kapag naging okay na si career. So, yun yung time frame mo. Okay, so tsaka, remember, napakawala nyo yung maling tao dito na instead na matuwa for you, they're upset about you, accelerating. At tsaka, be mindful sa mga gawain din nila. Kasi pinapakita na ng Panginoon yung mga red flags na yan para maiwasan mo yung negative na tao sa iyong buhay. Ngayon, biyaya din yun kapag iniiwas ka niya sa maling tao, di ba? So, anyway, gusto nila mag-cleanse, so cleanse muna tayo. So, I was able to cleanse, so we have this one here. So, merong tao na nagtatry na kontrolin ka or manipulate ka para manatili ka sa baba. Okay, ayaw ka niyang umasenso. So, I feel na malungkot ka about it. So, we have the test in reverse. We also have this 4 in reverse. Okay, so gusto sabihin ng Panginoon na natapos na si test. Kasi I feel na yung test dito is more likely your attitude with regards sa money. Parang gusto malaman ng Panginoon kung may gahaman ka ba sa pera, kung ikaw ba yung tao na humble, or ikaw ba yung tipong tao na, may mga tao kasi na kapag walang pera, nag-iiba ng ugali, naging moody. Okay, sinisisi rin yung Panginoon sa ganun. I don't feel na ginawa mo yun. I feel na nakapasa ka sa test ni God so that, that's the reason why God is providing you more now because hindi mo siya sinisi. So, we have the near in reverse. So, kung sino man si hater mo, nilalayo ka ng Panginoon sa kanya kasi sagabal siya sa iyong
progression with regards sa money. So, for yung blessing na parating is more likely money. At saka gusto sabihin ng Panginoon, if you receive the blessing, make sure to save money for yourself, for your future. Tsaka syempre, huwag niyong kalimutan magbigay for God, tsaka sa mahihirap na rin. Okay? So, always leave a portion of your money to give for the poor or to the Lord. So, we have this one here. Wow, nakabasa nga kayo sa test, guys. Kasi despite of the things that happened to you with regards sa career, at ganun din sa love life, kasi na-sense ko yung energy dito na wala pa kayong lover. Hindi yung binitiwan yung Panginoon, which is nice, okay? That's why, definitely, yung blessing mo is more likely income, about money, about acceleration sa iyong negosyo, sa iyong career, promotion can be, at saka hindi lang yun, kapag okay na si career, papunta rin si lover sa'yo. Okay, so ang dami mong biyaya, which is nice. So anyway, tinan natin kung ano pang meron. If yun ay basa nyo ay gusto ng karma reading, so you will tag along to it after this, okay? I'm sensing basa nyo ay twin flame. So, baka yun with your twin flame, alright? Or maybe, kung di twin flame yan, maybe soulmate. Okay, which is nice. I feel na pagtatapuin kayo muli ng Panginoon. I don't know kung ba't may card dito. Oh my gosh! Ba't yan yung lumabas? Actually, hindi ko talaga na-expect yun na nandoon. Okay, so anyway, baka itong taon na galit sa inyo, nagka-curse, baka sa inyan. We will see, okay? So, anyway, this is your card. So far naman, guys, yung biyayang parating sa inyo, if ever you have been cursed, tatanggal yung curse na yan. And I'm sensing na yung biyayang parating nga is with regards sa money. At saka, gusto sabihin sa inyo ng Diyos na marami ka nga opportunity parating. Pero, may mga tao sa paligid na talagang tinatry kang pabagsakin. As you can see, kasi ayaw ka nilang umangat. So, gusto sana sabihin ng Panginoon na on your end, please let go of these people kasi naapektuhan ka. At saka as much as possible, avoid actually accepting anything from them kasi baka may kulam yan kasi nakita mo naman itong card biglang lumabas. Kinabahan talaga ako dun, guys, okay? Hindi ko kasi na-expect yung card na yun na nandyan. Baka sign yun. Ngayon, tinan naman natin kung ano yung karma ng taong yan na may crab mentality attitude. Mag-focus na daw kayo sa work, sabi nila. Okay, so suggestion ko rin sa inyo, guys, since lumabas si curse kanina sa inyong reading, suggestion ko sa inyo makinig kayo nung Reiki healing video na ilalagay ko sa description box. Pantanggal kasi siya ng mga curses, okay? So, not necessarily na panoorin nyo ng buong magdamag yun. Actually, i-play nyo lang siya until mawala yung curse. Kung may nararamdaman kayo na curse kayo, pakinggan nyo lang yun. At saka pwede rin pakinggan yan habang kayo ay natutulog. Nagbibigay rin kasi yun ng mahihimbing na tulog, okay? So, anyway, it will also help you to be removed from the energy ng mga taong ito na nagka-curse sa inyo or may negative na emotion with regards to you. I feel na super bait mong tao, kaya kasi ko rin nilalapitan ng Diyos na mga ganito rin na mga tao na masasama rin to inspire them to be good, to be like you. Pero sad to say, guys, nag-failed sila sa test ni God. Okay? Hindi nila sinunod yung dapat nilang gawin.
So, yung kanilang karma, guys, to be honest, mananatili ka sa kung ano man na meron ka with regards sa career. Kasi, I feel na for a long period of time, talaga nagsuffer si career mo. Ngayon, sila yung mawawalan with regards sa money. Hindi stable yung kanilang trabaho. At saka, look at this one, okay? So, may darating din na panahon na sila naman na makakaranas na kinukulam. As we can see here. Kasi syempre, nangulam sila. So, most likely, yung karma nila, makukulam din sila. Okay, na somebody, syempre, na hindi mapagmahal. Isa siguro sa circle nila. Baka kasi kung sino tong tao na to na kung gumagawa sa'yo ng kalokohan, baka kasi parte siya ng grupo ng mga mangkukulam. So, definitely, napapaligiran siya ng ahas. So, di malayo na makulam siya ng mga taong yun. Hindi ngayon malalaman. Ngayon, whether this person like it or not, aangat ka rin with regards sa career. At hindi lang yun, after this one, saka ka magkakaroon ng magandang love life, okay? Pag okay na si career mo. Tapos yung karma niya, as I told you, siya naman yung mawawalan ng career. Kung magtatayo man siya ng negosyo, mamalasin siya. Magkakaroon ka ng emotional fulfillment, pero siya ay hindi. Okay? Kung sino man ang kanya magiging karelasyon, sorry po sa noise, guys, okay? Kung magkakaroon siya ng relasyon, guys, hindi yan magandang connection. Kasi first of all, it's kinda like a toxic relationship. Kung sino man ang magiging ka-connection niya, itong tao na to ay ibebetray siya, tsaka paikutin lang yung kanyang mind, papaasahin siya, at may posibilidad din na gamitin siya ng tao sa pera. Okay? So, look at that. This is sad for them. Kasi iiwan siya ng taong yun. Magbe-break silang dalawa. Kung sakali man nakasal sila, magkakaroon niya ng annulment or hiwalayan. Isa rin sa kanyang karma, guys, lapitin siya ng sakit. Kasi first of all, kailangan niyang i-contemplate kung ba't siya minamalas sa career. Kasi first of all, yung ginawa niya sa inyo, maybe mayroon pa siyang ibang biktima, hindi lang kayo. Instead na maging masaya siya, naiinis siya pag nakikita niya successful yung tao, diba? So, anyway, yung kanyang karma, this person has to see people having this success, yung mga pinibiktima niya, okay? Yung sa kanya naman ng karma, guys, yung dating ng pera ay napakabagal, at hindi lang yun, may mga tao siya na sinungaling or pinapaikot yung kanyang mind, kaya hindi niya makita yung katotohanan. Parang nag-live lang siya sa illusion. At syempre, kung magkaroon siya ng relasyon na karmic, di ba, pinaikot lang siya ng kanyang tao, kala niya true love, yung pala, hindi. Iiwan din siya one day. So, anyway, that's it, guys, with your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Sa mga pumili ng coffee cup, ito yung reading. Tingnan natin kung anong biyayang parating sa inyo. I'm sensing not my cup of tea. I wonder why. To be honest with you, nasa sense ko rin, nababa sa mata, ibig sabihin na nakakaiyak yung energy. I wonder why. I feel na wala ka pa rin pinagbago, guys, okay? Parang naghihintay talaga kayo ng biyaya. Pero I really feel here, guys, na iwasan nyo maging kahaman sa money, okay? So anyway, clarify natin. If yun ang gusto ng Panginoon na matuto ka magtipid, pagdating kasi ng pera, baka kasi gumagasos kayo madalas, so iwasan nyo yun. Kasi baka hindi yung dahilan kung bakit hindi binibigay sa'yo ng Panginoon na 100% yung iyong blessings, okay? So make sure you learn to save and invest on the right things. And of course, you also need to actually put out some money for the charity as well at para sa Panginoon.
another dimension to me. Okay. Nasense ko dito guys, may mga taong sinungaling sa iyong buhay. Na-wonder why nasense ko, not my cup of tea. Okay? So, mag-ingat kayo sa mga taong sinungaling at huwag mo na lang silang pansinin. Okay? At saka make sure matuto rin kayo mag-block na mga tao sa social media, lalo na kung may negative energy sila. Ngayon, yung biyayang parating sa inyo, kayo ay magkakaroon ng balance with regards sa money, okay, or career, okay? So, you also have this one. So, yun nga, yun dapat mong malaman din na may mga tao kang ahas sa paligid at saka yung mga ahas na yan, baka kasi may sabihin sila sa inyo na hindi maganda about your career. So, all you have to do here is iwasan nyo yung kanilang mga sinasabi. Kasi, with regards sa career mo, you know, you really doesn't to be there because you're worthy to be there. Okay? Yung career na yun ay talagang para sa inyo. Okay, tsaka, yeah, focus on your work, hindi nyo nabanggit nila, and not on your haters, okay? Kasi once na makinig kayo kay hater, baka mangyari yan is ma-encourage ka niya na i-quit mo yung ginagawa mo. Ngayon, with the rejoice being here, I think that God is wanting you to know na kung ano man ang career mo sa ngayon, biyaya niya yan sa inyo. So, by this reading, you're aware that this is definitely a blessing for you. So, sana on your end, you're actually helping yourself in achieving your goal with regards sa yung trabaho. Kasi, I feel na kung ano man na trabaho na yan, it will open you doors towards the blessings. Ha-asenso ka doon. Ngayon, pag dumating si biyaya, kasi I feel na biyaya mo is more on money, okay? Make sure that you're not only giving and giving to your loved ones, you also need to save money for your future para kung may emergency, hindi ka mamamroblema. Okay? At saka make sure din guys na mag-leave kayo ng certain amount of money para kung may nangailangan, may maibibigay kang tulong. Kasi it's like giving to the Lord yung blessing mo, diba? So, anyway, ito yung next natin. So, meron kang tao sa paligid na umaligid na masama, okay? So, anyway, itong tao na to, nagagalit, naiinggit kasi nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Ngayon, kung sino man itong salbahin na tao na yan, I think this is somebody na nagkalat ng chismis kasi I sense earlier on, not my cup of tea, okay? Kung sasabihin ng Panginoon na hindi lahat ng tao na nakinig sa kanya sinasabi, you know, ay talagang papakinggan siya. May mga tao na, let's say, maging kagaya niya na binubuli ka, pero may mga tao na mamaintain yung actually pagstay sa iyong negosyo or pwede rin sa iyong following, okay? So, anyway, also yung biyaya ng Panginoon for you, God will give you an idea kung sino man tong salbahin na tao sa inyong buhay. And I think what will happen here is that God will actually put obstacle between you and the wrong person here para hindi na niya to gawin sa inyo. Kasi I feel na itong tao na to umaabuso, baka kasi nanunukso na yan, nananakit ng damdamin mo para hindi mo matuloy yung trabaho mo. So, I feel na iba sa kanila, to be honest with you, parang may sapi, okay? Baka ginagamit sila ng evil entity to block you from what you're doing. Okay? So, kaya wag kayong pauto sa kanila. We have this one. Coffee cup, it says you're meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. So, malungkot guys, kasi iba sa mga ahas na yan, baka kaibigan mo pa, okay, or somebody na malapit sa inyo. Ngayon, gusto sana sabihin ng Panginoon, kung may nakita ka na red flags, please iwasan mo tong tao na to. Okay, kasi yun nga, micro mentality issue siya at hindi ka mag-grow kapag nandyan pa rin yung taong yun. And anyway, let's see what else do we have here. Tsaka may parating na biyaya, syempre, money, di ba? Nice.
So, we have this one, make a wish. Wow. Siguro winish nyo ay pera, so darating yan sa inyo. Kasi yun ang nakita ko sa reading. So, for naman guys, may blockage si money kapag di kayo marunong mag-handle ng money. Hindi sa inyo bibigay lahat. Okay, so make sure you're learning from your past mistakes and learn to invest on the right things. Save money too. So you have the karmic in reverse. We also have the seven. So you're divinely guided to let go of those karmics around you. Honestly speaking, so we have the like na nasa alangan kasi may haters ka at meron din mga tao nag-like sa inyo. So we have this one here. Okay, so God is wanting you to know na He will open new doors towards new people in your life if you're removing the toxic people, okay? So, make sure you actually remove yung mga tao talaga na hindi magandang vibe sa iyong buhay kasi nakahadlang yan sa blessing sana na parating na mga bagong tao na tatangkilik ng yung produkto or pwede ng inyong following ng channel or kung ano man yan. We have the twin in reverse and we also got the rich here, okay? So, ingat din kayo guys sa mga tao na pag nakita kang mayaman, lapitin ka ng mga tao, okay? I feel here na meron tao na magpapanggap ng twin flame mo or soulmate ko naman yan. Pero yung habol lang nila ay pera, okay? And yeah, ingat kayo. Kasi if yun na yung parating na biyaya is really money, alam mo naman, kung may pera ka, di palapitin ka ng tao na gold digger. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na marami ka ng pinagdaanan sa buhay, but I feel na you never given up hope to God, to be honest. At saka, feel na naiyak ka kasi sa dami mong pinagdaanan. So, gusto mo talaga sana na magkaroon ka naman ng fortune with regards sa trabaho. Kasi, yun nga, until now, hindi ka pa umaangat with regards to money or can be career. Alright, so, yun yung mangyayari na napakinggan ng Diyos yung dasal mo. So, I feel na may mga taong lalapit sa'yo na sasabihin na wala kang future sa trabaho mo and so on. So, sana wag kang makinig sa kanila. Kasi first of all, let me remind you, nabanggit ng Panginoon dito na kung ano man yung career mo sa ngayon, can be negosyo yan, can be following, can be talaga nag-work ka sa company, it's a gift of heaven for you. Kasi for a long period of time, you have been suffering a lot, okay? So, God is wanting you to know na you must actually stay with those people that genuinely love you, to be honest with you. Kasi I'm sensing kung sino man tong hater mo, they're so immature, okay? Hindi mo kapagsalita sa kanilang energy kasi pinipigilan na sila na Diyos sa mag-express kasi first of all, kung magsasalita man sila talagang negative, okay? So, ito yung gusto ng mga tao na mag-accept ka ng new opportunity at iwanan mo yung bagay na nagpapasaya sa'yo kasi maybe they're observing you that you're happy on what you're doing. At dahil nga masama yung gali nila, ayaw ka nilang umangat, maging masaya or ano man, ito yung ginagawa nila. Okay, pinipigilan nilang umasenso ka. Okay, so, yung biyayang parating is definitely this job that you have. If ever wala pa kayong trabaho, may parating na trabaho for you. If ever you currently have this, guys, please, don't let this go. Huwag kayong makinig sa mga tao na pinipilit kang i-distort, pinipilit kang kontrolin, okay? At, gumagawa na lahat para pabagsakin ka. Kasi, I don't feel na maganda yung kanilang intention. If nasasabi lang nila yun, para alisin mo yung bagay na nagpapa-asenso sa'yo. So, tingnan naman natin ngayon kung ano yung karma ng mga taong ito na sabay sa iyong buhay. Na, I feel na kaya ka naiiyak. Maybe you are aware that these people is not really good for you. Hugs to you guys, okay? Kaya pala mabigat sa mata kasi, ayun nga, iba sa inyo, alam nyo kung sino to at nasasaktan kayo about it.
So, cleanse daw muna ako, guys. Cleanse muna tayo. So, I just cleanse, guys. Ngayon, ulitin natin. Titinan natin yung karma ng taong ito na pinipilit kayong pabagsakin. Okay? I'm sensing na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. I'm sensing anger energy. Okay? Whether they like it or not, aangat ka, guys. Okay? At kung naman ang ginagawa nila sa inyo, it will definitely backfire on them. Sila ay mamalasin sa money at sa career. Okay? So, anyway, yung kanilang karma, yun nga, malas sila sa pera. As you can see, hindi stable yung kanilang, pwedeng family life din, hindi stable. At ganun din yung kanilang trabaho. Ngayon, kung sakali man siya ay nagkalat ng chismis about you, lalabas ang katotohanan na siya ay naging deceitful against you. I feel na maiiyak siya dahil dito at malulungkot yung mga tao na uto niya ng kanyang kasinungalingan. Ngayon, dahil lumabas ang totoo sa taong ito na masama siya, bababa yung kanyang reputasyon. Hindi na siya titingalay ng mga tao or iwasan siya kasi may nagawa siyang kasalanan sa'yo. At yung masaklap dito, guys, napaka-stubborn niya. Ayaw niya magbagong buhay. At dahil ganito yung kanyang ugali, iiwanan siya ng mga tao. Okay, hindi na niya mabe-brainwash yung mga tao kasi they are aware what this person did to you. So, anyway, that's it, guys, with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.